Hello guys, magandang araw muli at ngayon ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At continue natin yung series natin ng Kristiyanong Wais. At ang ating verse ngayon ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Proverbs o Kawikaan 11:25. So, ang title ng ating topic ngayon is It is wise to be generous. So, paano mo ba ina-apply sa buhay mo ang pagiging generous? At tunay ka bang generous sa ating Panginoon? Gaano ka katapat sa ating Panginoon? So, sa pag-aaral natin salita ngayon, basahin natin yung Kawikaan 11 verse 21. Sabi dito, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. Kung sabi doon, ang tao daw na generous ay siyang payayamanin ng ating Panginoon. At yung mga tumutulong o nagdidilig ay patuloy na pausbungin o payayabungin ng Panginoon ang buhay. So para sa ating katuruan ngayon, sabi dun sa una, generosity leads to abundance. So yung pagiging mapagbigay ay nag-lead daw ito tungo sa maganda at may kapakinabangang pamumuhay. Sabihin, yung pagiging matulungin o sa ibang tao, yung pagpapakita mo ng concern dun sa ibang tao or sa gawain ng ating Panginoon. Ang Diyos ay patuloy na natutuwa at kapag nakikita niya ng kanyang mga anak ay kusang nagbibigay ng bukal sa kanilang puso at hindi napipilitan lamang. So, generosity leads to abundance. So, paano ba tayo magbigay? Yun bang kapag binless tayo ng Panginoon sa maliit na bagay patungo sa palaki, kaya pa ba rin ba nating maging generous sa ating Panginoon o maging generous sa ibang tao na ikaw na nakakaangat ay ibibigay mo yung whole na effort mo para may balik sa Panginoon yung pagpapala na binibigay sa iyo. So, kung gusto mo na maging abundance yung buhay ng bawat sa atin, maging generous tayo. So, number 2, sabi dito, blessing others bring blessing in return. So, sabi doon, sabi nga, yung pagbe-bless mo sa ibang tao o yung tipong kapag alam mo at nakikita mo yung isang kapatid mo o yung isang tao ay nangangailangan at binigyan mo ng kusang loob at hindi ka napipilitan. Sabi doon, asahan mo na yung pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sasayo. Yung tipong tumutulong ka nang hindi mo pinapaalam. Tumutulong ka na ang nais mo ay, syempre, ma-share yung blessing ng Panginoon sa'yo. Tunay nga na ang Panginoon, hindi lang doble yung ibabalik niya sa'yo in return. So, napakasarap na kapag nagbibigay tayo sa ating Panginoon, ay talagang ramdam natin kung paano yung flow o yung overflowing blessing ng Lord ay ating nararanasan. So sabi doon, blessing others brings blessing in return. So sabi nga, hindi lang naman financial yung blessing ng Panginoon, spiritual, lalo dun sa physical natin. Kasi sabi nga, kapag hindi natin inilagayan even our physical body, pwedeng maapektuhan yung buong pagkatao natin. At sabi nga, mahalaga na malakas yung spiritual natin. Sabi doon, malakas ang spiritual pero mahina yung laman. Mas the best yun kasi alam natin na yung pagpapalakas natin ng ating spiritual ay sa ikalulugo ng ating Panginoon. So, blessing other brings blessing in return. Number 3, sabi dito, a generous heart reflects God's character. So sabi dito, makikilala daw yung isang mapagbigay na tao dahil nagre-reflect sa kanya yung karakter na meron ng ating Panginoon. So kung paano ka mag-treat sa ibang tao, makikita doon kung talaga bang tagasunod ka ng ating Panginoon o talaga bang nabago ka na sa pamamagitan ng ating Diyos. So mahalaga na bilang mga Kristiyano, ipakita natin na talagang yung pagbabago
yung panibagong buhay ay sabi nga ay na-receive na natin sa ating Diyos. So, a generous heart reflects God's character. So, yung puso daw natin na mapagbigay, nagre-reflect dyan yung characteristic ng ating Panginoon. Kasi isipin mo, kung ikaw na ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para lang sa'yo, iligtas ka, ikaw. Tingin mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon ng ating Panginoon, kaya mo bang gawin na isacrifice yung nag-iisa mong anak para lang doon sa mga tao na nagkasala na hindi naman ikaw yung gumawa o hindi naman yung anak mo tapos sasakripisyo mo para lang iligtas sila. So, di ba sobrang hirap, pero kung isipin mo, ganun ka-generous yung karakter na meron ang ating Panginoon at kaya mo ba na gawin yung bagay na ginawa ng Diyos? Yan yung isang katanungan na lagi natin sa isip na mas mahalaga yung buhay spiritual natin sa kahit na ano pa mga bagay na meron tayo. Yung mga bagay na makasanlibutan, mawawala yan. Pero yung blessing ng Lord, pag yung nakawala, yan yung nakakahinayang. Hindi yung mga bagay na meron dito sa sanlibutan. So patuloy lang natin na alamin at makita sa atin, mag-reflect sa atin yung karakteristik ng ating Panginoon. So para naman po sa ating application, sabi dito, prosper by being generous. So, kung gusto mo na mag-prosper ang buhay mo, maging mapagbigay ka, hindi yung namimili ka lang ng bibigyan, ipag-pray mo sa Panginoon na maging daluyan ka ng pagpapala. At ganun din naman, yung pagpapala ay dadaloy sa iyo mula sa ating Panginoon. So, number 2 sa dito, sow and reap. So, magtanim tayo ng mga magagandang ng mga salita ng Panginoon sa mga kaibigan, kapamilya. At kapag ginawa natin yun, sabi doon, yung katumbas niyan, kapag inani mo, ay yun yung kailangan ng bawat isa. At ito yung tinatawag na kaligtasan. So, sow and reap. Magtanim tayo at barang araw ay aanihin natin lahat ng sakripisyo na ginagawa natin yung paglilingkod sa ating Panginoon. So, mahalaga na talaga kailangan natin na maging tapat, maging tagasunod ng ating Panginoon. So, number 3, be God's helping hands to other people. So, be God's helping hands to other people. Ito yung mga bagay na sabi ko nga kanina ay maging daluyan ka. Maraming mga kapamaraanan para makatulong. Maraming kapamaraanan para maging buhay na testimonya ka sa iba na tumutulong. Kung ikaw yung klase ng tao na nakakaangat, maganda yung antas ng pamumuhay, then be God's helping hands to other people. Ibig sabihin, abutin mo yung mga tao na higit na nangangailangan ng tulong mo. Hindi lang financially, physically, emotionally, at lalong higit po sa spiritual na pamumuhay. So, be God's helping hands to other people. Gawin mo na pakinabang yung buhay mo sa iba, gawin mo na maging daluyan ka ng pagpapala ng iba na nangangailangan ng pagmamahal ng ating Panginoon. So, be an instrument in every situation. Maging instrumento ka ng ating Panginoon upang mas maraming tao, mas maraming kaluluwa pa yung makakilala sa ating Diyos. So, again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you. Thank you.